Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. At gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo.
Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Cassie Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayong mag-text sa 0915-258-4091 o maaari po kayong magbahagi ng impormasyon o nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, magpadala lamang po kayo ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Maaari din po kayo magkomento sa ating mga social media pages, ang ating Katipunan o ang Katipunan channel. At syempre, mapapakinggan nyo rin po ang inyong lingkod tuwing araw po ng linggo sa palatuntunan po ng ating Katipunan sa DZXL 558 kHz 7 to 9 po ng gabi. Yan. At syempre, nako, ngayon, ano bang pag-uusapan natin? Isa na naman pong katuklas-tuklas ang atin pong pag-uusapan ngayon dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagsukat at paggamit ng nuclear radiation. Naku, pwede palang sukatin ito, no? At kung paano ito nasusukat at nagagamit, so matutuklasan po natin yan sa pamamagitan ng atin pong panauhin ngayong araw na ito. Ang atin pong panauhin ay isa pong registered chemist. Isa po siyang supervising science research specialist at laboratory manager ng Nuclear Analytical Techniques Application Unit ng Philippine Nuclear Research Institute. Siya po ang National Project Coordinator ng International Atomic Energy Agency o mas kilala bilang IAEA na proyekto po tungkol sa floods na sinasabi po rito applying nuclear techniques in the attention of flood and natural disaster-borne contamination. Noon pong 2017 hanggang 2019. So can you imagine, 2 years po siya naging National Project Coordinator ng IAEA. And at the same time, siya rin po ang kasama rin po siya dito sa International Atomic Energy Agency o IAEA Technical Cooperation Project on Haiyan. Ito po yung national project counterpart po dito sa Pilipinas from 2016 to 2017. Katulad din po ng sinasabi ko kanina, isa rin po siya naging project coordinator ng IAEA pa rin, Building Technological Capability of Food Traceability and Food Safety Control Systems through the use of nuclear analytical techniques. National project counterpart din po siya ng project tungkol po sa enhancing wetland management and sustainable conservation planning. Naging project leader din po ng development and application of isotope-based methodologies of authenticity testing of major condiments in the Philippines, katulad ng suka, soy sauce, ketchup, at ito po ay isang DOST Preferred funded na ongoing project. Isa rin po siyang project leader ng application of isotopic and geochemical techniques to uncover point and non-point sources of organic nutrient contamination on Neritic zone of Boracay Island. Naku, mamaya ang dami natin tatanong dito. Mandami pong mga technical terms itong binabanggit ko po at isa rin po siyang project leader ng hydrological characterization of Boracay Island's groundwater system and Nabaoy River watershed using isotope techniques. Kasama rin yung kanyang pagiging project leader, yung complementing conventional techniques with isotope techniques to detect inorganic fertilization application and haram ingredients in food production. Nako, meron tayong nakita tungkol sa tubig, tungkol sa pagkain, di ba? Nakita po natin yan dito sa aking mga binabanggit na mga naging proyekto at ongoing pa rin na proyekto nang walang ibang panauhin natin kundi ang 23 taong serbisyo niya pagdating po sa Philippine Nuclear Research Institute. Walang iba kundi si Ginoong Raymond Jacinto Sugcam. Magandang hapon po sa inyo, Sir Raymond. Magandang hapon po, Miss Cathy, na matagal ko na rin Facebook friend and
Magandang hapon sa ating mga tagapanood at sa ating mga tagapakinig ng ating Katipunan Channel. Thank you so much. Isang karangalan po, Sir Raymond, na kayo po ay bahagi ng palatuntunan ito. At sigurado po ako na siksik-liglig ang atin pong pag-uusapan ngayon. Siguro bago po tayo magpatuloy sa mga kung ano-ano mga itatanong ko, maganda po sigurong magandang ibahagi natin sa ating mga kababayan kung ano ba ang Philippine Nuclear Research Institute o mas kilala bilang PNRI. Sir Raymond? Ang Philippine Nuclear Research Institute po or PNRI, ito ay isang sangay or ahensya ng ating gobyerno, isang attached agency ng Department of Science and Technology na ito ang may mandato na mag-promote at maggamit ng tinatawag na teknolohiyang nuclear at radioactivity sa ating bansa. Kasama sa promotion, of course, is yung paggawa ng mga research na para maitaas ang antas ng kabuhayan ng Filipino life. And also, sa mga services, nuclear services, kasama din dito ang information dissemination and technology diffusion, and isang mahalagang mandato rin ng PNRI ay yung pag-regulate ng paggamit ng lahat ng radioactive sources sa bansa. So, lahat po ng radioactivity, nire-regulate yan ng PNRI. Yun po. Para hindi tayo ma-expose din sa radioactivity na hindi kailangan. So, para lang po sa kaliwanagan ng ating mga tagapakinig, pag sinabi po bang radioactivity, paano po to sa simpleng salita na maiintindihan ng ating mga kababayan? Ang radioactivity, ito ay sa simpleng ito ang tatawag nating radiation. Okay? So, dalawang klase ang, maraming klase ang radiation, pero ang medyo tumatatak sa atin is yung radiation, the electromagnetic radiation, kagaya ng radiation sa cellphone. Pero iba ang radiation o radioactivity kasi ang enerhiya nito ay mas malakas at dahil mas malakas, mas marami itong nagagawa, pero pwede itong kung sa maling gamit, pwede itong maging mapanganib, pwede itong makamatay, pwede itong makakos ng cancer kung hindi tama ang ating paggamit nito. Kaya ionizing, ibig sabihin, mataas ang enerhiya niya, sufficient enough to cause ionization o yung pag-produce ng mga ions. So, yun po. Sir, yung pong section po ninyo na Nuclear Analytical Techniques Application Section, ano po ang function niya sa PNRI o sa sambayanan? Okay. So, ito yun, Ms. Cathy, kasi ang PNRI, merong Atomic Research Division. Ang mandate nito ay mag-research. Kami naman ay nandito sa Nuclear Services Division. So, ibig sabihin services. Nagbibigay kami ng serbisyo na halimbawa ay analytical. As the name suggests, analytical. So, kami ang nag-analyze. Ibig sabihin, kami ang nagsusukat. Kami ang nag-determine kung ano ba ang present sa isang tubig. Ano ba ang present? Anong elements ba ang present sa pagkain? Ilang radioactivity emitting elements ba or nuclides ang present sa isang bagay? Ano-ano sila? Yun ang aming binibigay na serbisyo sa ating mga mamamayan. Importante yan kasi meron tayong mga tatawag na radionuclides. Ito yung mga elemento na nag-i-emit ng radioactivity. Na kaya nga kapag hindi tama ang ating paggamit, ay pwede maging mapanganib o mag-cause ng mga sakit. So, yun. Kaya kailangan may pagsusukat, kailangan may pag-determine kung ano ang nandoon. Sir, may nagtatanong lang dito. Ano raw po ba yung tinatawag natin na parang tama lang na bilang ng radioactive na pwedeng kayang tanggapin ng isang tao? Okay. Iba-iba yan sa bawat element. Halimbawa, ibigay ko pinang example ay radon. Ang radon po, yun ay isang gas, hagit na hindi nakikita.
Pero alam nyo sa US, ito ay second sa smoking as the cause of lung cancer. Pangalawa siya sa smoking. Smoking number 1, second siya. Hindi siya nakikita, pero dito sa atin, hindi natin sinusukat yan. So ngayon pa lang kami nag-umpisa na because of our section, nagsusukat kami ng radon sa tubig. Ngayon, sa radon, ang ating tinatawag na guidance level ay 11 becquerels per liter. So ibig sabihin, kapag ikaw ay lumagpas sa 11 becquerels, medyo hindi na maganda yan. Delikado na. Kapag ikaw ay nakasingot o ikaw ay nakainom ng tubig na may radon na may lagpas sa 11 becquerels. Pero kung below that, hindi naman, wala naman ikaw ini-expect na may health effects. So, yun nga, ang sasabi nga nila, actually, kapag ikaw daw ay nag-wade sa mga hot springs, ay ikaw nakakasingot na ng radon. Maraming radon doon sa mga hot springs. Bawa sa mga Laguna, maraming hot springs. So, kung hindi naman madami, actually may nagsasabi na may therapeutic effect yung pag-wade sa hot springs. Kasi nakasingot tayo ng radon na hindi naman talaga above the level. What does not kill you will make you stronger. Sabi nga ng ibang quotation, di ba? So, gano'n yun. Bawat element or radionuclide, meron tayong tinatawag na guidance level na hindi dapat yun maabot para masabi natin na ligtas pa rin ang isang pagkain or tubig or hangin or isang bagay na lumalapit tayo. Sa kasalukuyan ba, sir, ang dahil nga kumbaga kayo yung nag-aanalisa ng tubig sa pagkain, unahin ko muna yung tubig. Yung po bang tubig ngayon kasi 'di ba, ang dami po natin mga bottled waters ngayon, mga ano man tawag dito, nagbebenta po ng mga bottled waters at merong talagang may tawag po doon parang makikita mo sila sa mga yung mga refilling station. Oo, mga refilling stations, yan. Yung po bang mga refilling stations po na yan ay dapat po na-test o na-check sila ng PNRI, particularly ng mismong section mo, sir? Ay, opo, kasi ganito yan. Marami naman tayo dapat i-test sa bottled water, di ba? Kasama na dyan ang bacteria, kasama na dyan yung mga ibang elements, mga pesticide. Pero sa labas yun. Ang tinitest na namin is yung tinatawag natin gross alpha, beta, emitters, at saka radon. Kasi yung alpha at beta emitters, ito ay mga radioactivity ito na kailangan natin sukatin sa drinking water. Naka-prescribe po yan sa ating Philippine National Standards for Drinking Water ng Department of Health na itong alpha at beta emitters hindi dapat lumalagpas sa ating regulatory limit. At yung radon din sa tubig ay hindi dapat lumalagpas. So lahat po na nagpo-provide ng drinking water, mapabatol man yan or kahit yung nawasa, kailangan yung source nila ng tubig, yung kung saan balon nila kinukuha yon, ay pinapadala nila sa amin muna for testing bago sila bigyan ng DOH, FDA ng license to operate. So hindi sila pwede magkaroon ng license to operate kung wala kaming certification na test namin ito at nalaman namin na ito ay hindi lumagpas sa regulatory limit ng alpha, beta at saka radon. Yun. Kumbaga, ngayon lang namin nalaman na marami tayong mga kababayan ngayon na nanonood na dapat pala merong certification bago sila makapag-operate, bago sila ma-issuehan ng license to operate ng Food and Drug Administration. O mismo ng, siyempre may kailangan business permit yan mula sa lokal na pamahalaan, di ba? Kung saan man sila magtatayo ng negosyo ng isang refilling station. Tama po ba ako, Sir Raymond? Opo, at nare-review nila yan. Every 3 years sila nagpapa... every 3 years. Okay, curious lang ako kasi, di ba, madalas naman yung ibang mga refilling stations, siyempre, ang tubig pa rin yan ay galing either from Maynilad, yung dalawang water concessionaires natin, Maynilad and Manila Water. So, meron bang mga instance na sa karanasan po ninyo, dahil you're 2 decades na po na nandyan, na nagsaserbisyo sa PNRI, may karanasan po ba kayo na
may problema ang tubig ng isang refilling station o mismong sa mga water concessionaires natin? Depende po yan sa area. May mga areas talaga, especially kapag volcanic ang area. Pag medyo mataas, may vulkan doon, halimbawa sa Taal, medyo expected natin na tataas ang mga radon doon at some radionuclides. So, ganun talaga. Actually, ang radon din, isa din niya na panukat na kapag medyo tumataas ang radon sa iyong bahay, mag-expect ka na baka malapit ka sa fault line. So, pwede siya pag-predict ng earthquake. Kasi sumasama siya sa tubig eh. Yun, kaya kung may fault line sa iyong bahay, malapit, so tataas talaga ang radon doon. Oo. Okay, sige. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga napakarami po nating mga tanong, no. Magbe-break lang po tayo at ibigay po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Okay, tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin, syempre, ang ating pong napakahusay po at eksperto pagdating po sa nuclear analytical techniques na walang iba kundi si Ginoong Raymond Sugkang. At napanood niyo po kanina yung ating tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Ang Immune Advance po may sangkap na lagundi, moringa, vitamin C at zinc. May 293% of folate, 130% of vitamin C at B-complex vitamins and minerals. Kung protektado ka outside, dapat protektado ka inside. Immune Advance ang sandata. Tamang-tama po yan sa inyong mga sipon. Kung nakakaranas po kayo ng sipon, ubo o hirap na paghinga, makakatulong po yan pampataas po ng immune system. Anyway, tayo po ay magpapatuloy at syempre, Sir Raymond, pinag-usapan natin yung tungkol sa tubig. Pagdating naman sa pagkain, no? Paano po ang ginagawa? Ano pong mga analysis o yung pinapatingin po sa inyo? Madalas na dumadaan po sa inyo ng mga produkto na pagkain sa inyong section, sa Nuclear Analytical Techniques Application section. Okay, ganito yan, Ma'am Cathy. No? So, ang pagkain naman, aming service analysis, ito yung pagsusukat din namin ng radioactivity ng pagkain, especially yung imports. So, kunyari may mga pagkain, actually hindi lang pagkain ngayon, pati yung mga gamit. Halimbawa, galing sa Japan o galing sa kung saan, lahat ng bansa na inaangkat natin, bago yan sila papasukin sa ating bansa, ay kukuha ng sample at tinitest namin yan at merong certificate para sila ma-allow na makapasok dito at mabenta. Ganon din yung ating mga saging na dadalhin natin sa ibang bansa. So para matanggap naman sa ibang bansa yan, kailangan i-test din namin na wala siyang radioactivity bago natin ma-export. So pareho lang din, import-export, dadaan sa amin yan para
magkaroon ng papeles na na-test namin at certify na ang radioactivity niya ay wala or mababa sa limit. So, ganun po yun. Isa yun sa service namin. Pero isa pa na capability din namin is mag-analyze ano ba mga elements ang nandun sa isang pagkain. At ito ay related sa safety or halimbawa, kung gusto mo malaman kung halimbawa, sinabi mo na ang isang gamot na ito ay may zinc. Tunay ba na may zinc yan? At gano'ng kadami? So, pwede namin i-test yan using XRF. Gano'ng kadami yung zinc? O halimbawa, ito bang isda, may mercury. Delikado ba ang level? So, doon, dapat i-test namin yung elemental composition. Gano'ng kadami ang level ng mga elements present in a sample. Pangatlo ay yung pagpapakatotoo, yung tatawag nating authenticity. Yung binabasa mo kanina na tungkol sa pagpapakatotoo. Ang suka ba na ginagamit mo ay tunay yan na suka o baka nagsusuka-sukaan lang? Ang toyo ba? Tunay ba toyo yan? Pag sinabi bang organic, yung isang vegetable, organic ba talaga? Or ano? Kapag sinabi mo bang halal yan, wala ba talagang baboy yan? Or wala ba talagang haram ingredients yan? Oo. So, gano'n ang aming mga ginagawa. Marami kami ginagawa pagdating sa pagkain. Unang-una, pagsukat ng radioactivity. Pagalawa, pag-determine kung anong elements ang nandun. Pangatlo, ang pagpapakatotoo. Kung ano ba, totoo ba ang claims? Tunay ba siya na pag sinabi mo, halimbawa, sinabi mo pongkan juice yan. Pongkan ba talaga yan at hindi ba yan corn syrup? So, ganun po. Okay. Good to know na meron pala tayong kumbaga ibig sabihin, parang sa sinabi mo ngayon, Sir Raymond, ibig sabihin lahat pala ng produkto, kay agricultural yan, kay material na gamit yan, o sabihin natin na fresh, 'di ba? Na halimbawa isda, sabi mo nga kung may mercury. Ngayon, ang curious lang ako, talaga bang naiimplementa na nababantayan po ng PNRI yung mga produkto po talaga na nasa merkado? Let's say nasa supermarket o nasa mga kumpanya na halimbawa sila yung kahit po yung dinideclare nila na mga food supplements na tinatawag. Yung kanina, sinabi nyo nga po kanina, totoo bang may zinc yan o may vitamin C yan? Totoo bang suka yan? Di ba yung mga ganon? So, ibig sabihin, lahat po pala ng mga produktong yan na nakikita natin sa supermarket, dapat pala dumadaan sa inyo. Ang tanong lang dito, talaga bang dumadaan sa inyo lahat? Ganito po yan. Ang ahensya kasi na merong mandato para i-regulate yan ay hindi PNRI. Ang Department of Health, Food and Drug Administration, FDA talaga. So kami lang ang gumagawa ng mga test gamit ang teknolohiyang nuclear para magkaroon sila ng taga-test. Kami ang testing arm ng gobyerno. So hindi kami ang nag-regulate, kami ang magtitest. So ituturo nila sa amin yung isang produkto o yung suka mo. Patingin mo muna sa PNRI, tapos submit mo sa akin yung yung resulta ng iyong analysis. So kami ang gumagawa at itong testing na to ay hindi lang naman nuclear-based, pwede naman conventional techniques. Meron naman kasi conventional techniques po na pag-test ng mga elements na yan. Pero kami gumagamit ng teknolohiyang nuclear kasi may mga analysis na hindi kayang sagutin ng conventional, na kayang sagutin ng nuclear. Kaya tayo hindi naman tayo gagamit ng teknolohiyang nuclear kung hindi kailangan. Kung pwede naman gamitin yung conventional. Pero meron kasi talaga na mga katanungan na hindi masagot ng conventional. Katulad po ng Sir Raymond? Katulad po ng suka. Kasi ang suka, kapag gagamitan mo ng conventional chemical analysis, ay mahihirapan talaga ang mga chemist na tuklasin yan. Kasi lahat ng procedure ng chemistry, medyo hirap siya hiwalay ng suka na galing sa halaman at suka na galing sa petroleum. Yung petroleum derived
synthetic na acetic acid. Kasi pareho silang acetic acid eh. Pero kapag gamitan mo ng teknolohiya nuclear, doon makikita na iba ang carbon date ng plant-derived, iba yung carbon date ng synthetic. So, kaya yun. Bigla ko na. Lang, ang mga kapagsabi niyan. Hindi yung conventional chemical analysis. Naku, Sir Raymond, medyo para akong biglang na-alarma dyan na. Di ba lahat tayo nagsusuka sa pagluto natin. So, may tendency pala na, nako, baka masama pala sa ano yan. Diba? Dahil sinasabi nila minsan ay totoo raw na coconut galing sa coconut, 'di ba? Or minsan yung pala ay chemical, sabi mo nga kanina, hindi siya natural na talagang suka na dumaan sa fermentation, etc., 'di ba? So mamaya off air sabay ganun no? Biglang si Sir napatahimik tuloy. Anyway, yung may tanong lang tayo dito. Yung mga radiation po ba galing sa TV, cellphone, Wi-Fi router, okay lang? May mga nananakot kasi wag daw matulog malapit sa Wi-Fi router, cellphone, ilayo daw, baka raw may makuhang sakit. Can you answer that, Sir Raymond? Kaya nga po, hiniwalay ko kanina yung sasabi nating ionizing radiation, yun yung mga masama. I mean, kapag ang gamit ay hindi tama, masama. At yung non-ionizing radiation. Ito mga cellphones, mga Wi-Fi, ito ay tinatawag na non-ionizing radiation. So, kung titira natin yung mga katibayan sa US, sa Europe ng mga papers, ang non-ionizing ay wala pa namang ebidensya na sila ay nakakakos ng damage sa mga cells. Pero ang ionizing, ito yung nakakakos. Ito yung mga nuclear gamma, alpha, beta, neutrons yun. Pero yung mga radiation sa cellphone, mga electromagnetic radiation, wala pang ebidensya na makapagsabi na sila nga ay masama. Kasi ang enerhiya nila, mababa lang. Hindi siya makapag-cause ng ionization. Oh, okay. Sige. Sa kasulukuyan po, dahil 23 years na po kayo na nandyan sa PNRI, ano po ang nakikita nyong challenges ng inyong ahensya o ng inyong section mismo or ahensya na as a whole bilang isang Philippine Nuclear Research Institute? Ano po ba ang challenges ninyo ngayon? At siguro magandang kung may panawagan po kayo, ito po yung pagkakataon na maganda po ninyong ibahagi sa ating mga kababayan. Go ahead. Well, as lahat naman ng mga bansa ngayon, naghihigpit ng sinturon at ang problema kasi kapag tayo ay naghigpit ng sinturon, natural ang budget cut natin ay hindi natin ikakat yung agriculture, hindi natin ikakat yung military. So ang unang magsasuffer yan ay yung siyensya. So, yun talaga ang mga challenges natin. Nakakaranas tayo ng challenges na medyo mababang budget na binibigay sa siyensya. Although ang ating pamahalaan ay nagsisikap naman sa ngayon na malaki ang ina-allocate. Pero syempre, hindi kasing laki sa ibang bansa or sa prescribed ng mga advanced countries na ilang percent daw yun ang ating GDP dapat ay nakalaan sa siyensya. So yun ang mga challenges namin, pero nagagawa nito ng paraan kasi pwede naman tayong gumawa ng maghanap ng mga grants sa mga foreign grants para ma-umbet yung ating research funds dito sa Pilipinas. So obligasyon namin mga researcher ang maghingi ng mga grants, marami ng mga foreign grants dyan para makapagawa pa ng mga researches na mas makakabuti at maka-improve sa kabuhayan ng ating mga kababayan, the highest standards of Filipino life, na sinasabi natin. Nako, sa totoo lang, sir, yun nga yung nakakalungkot sa ating, hindi lang itong pamahalaang ito, even in the past administrations, in the past leadership, talagang
pagka magtitipid ang gobyerno, sa science talaga research talaga yung nagsasacrifice dahil parang kinakatwiran nila mas importante yon. Pero hindi nila nakikita yung long term, 'di ba? Yung long term na magagawa ng science and technology at itong mga research na ginagawa ninyo, yung pagtutuklas, inventions din, 'di ba? Hindi nila nakikita na mas malaki yung magagawa hindi lang sa individual, hindi lang sa humanity, kundi lalo na of course actually humanity is talagang yun ang mismo yun yun ang pinaka-essence talaga ng science and technology, no. Pero gusto ko lang din balikan Sir Raymond, naging project coordinator ka ng yung etong sa flood and natural disaster borne contamination. Can you explain lang kung ano ang naging role mo o ng PNRI dito sa proyektong ito for 2 years? O ganito po yan. Nangyari kasi yung Typhoon Yolanda at isa sa mga tayo, Pilipinas, sa epicenter na, di ba, Tacloban. And ano mangyari yon ay naisipan ko na mag-propose ng project, humingi ng pera sa DOST para gamitan sa IEA pala para i-apply natin ang isotope techniques doon sa Tacloban, sa Yolanda. Kasi maraming mga bangkay ng mga tao na nagkalat doon sa mga lupa, maraming mga nasirang bahay, maraming contamination na doon sa lupa. So, ang gusto natin malaman doon, ang contamination ba na yon, nakarating ba, nakain ba yun ng mga marine, mga tahong, halimbawa, mga talaba, mga isda ba, nakarating ba yun sa marine environment, nakarating ba yun sa groundwater, na-contaminate ba yung groundwater, at saan napunta yun, at gaano ba kabilis yun na contaminate. Yun ang tatawag natin natural attenuation. So, ang pinaka-best kasi na pag-monitor at panukat doon ay isotope and nuclear-based technique na hindi kaya ng conventional technique. So doon tayo nabigyan ng pondo para sa Tacloban na yon. Tapos natapos yung project na yon, gusto pa natin i-apply naman hindi lang sa Tacloban kundi sa ibang mga region na binabaha naman. Halimbawa dito sa region ng mga Zambales, mga Pampanga, mga binabaha naman saka yung sa salat sa tubig, drought. So, in-apply din natin ang again, naghingi tayo ng ng pondo sa international, sa IEA para maaral din itong mga areas na ito at nagamitan ng nuclear nakatulong para makita kung gaano ka-sustainable ang water resources, halimbawa doon sa mga lugar na yon. Ibig sabihin, gaano ba karaming tubig ang naka-imbak doon? Ito ba ay hindi prone to contamination? At kung prone na, nakaka-recover ba ang environment? So, yun po. So, ano po ang nangyari dito sa Kasi syempre, pinag-aralan to, nabigyan kayo ng grant dito ng IAEA. Ano na ang estado niya ngayon? So for example sa Tacloban, una muna natin inaral kung ito ba ang mga namatay na bangkay doon, mga contamination, ito ba ay nakasira ba ng groundwater? Ang sagot ay oo. Talaga naka-impact talaga sa groundwater. Pero meron naman natural na proseso ang environment na there's a process of healing itself. So, in place naman yon at nakita natin na after years, mga 5 years, medyo bumalik sa dati. Bumalik na sa dati at nagagamit na yung groundwater doon. At isa pang problema yung nirelocate ng mga LGU yung tao sa isang area doon malayo sa coast pero walang clear source ng groundwater. So inaral din natin yun kung saan sila kukuha ng tubig at ang problema doon, malapit sila sa landfill. So yung landfill ba na yun, nakaka-impact ba doon sa, kunyari magtanong sila ng mga balon doon. So yun ang mga inaral natin na nakatulong doon sa
sa Yolanda. In conclusion ay nasabi natin na asa ngayon ay bumalik sa dati ang estado ng groundwater sa Yolanda, sa Tacloban. So pero kasi yun, ang environment parang tao din yan. Merong tatawag na natural attenuation. Kung tayo ay nagkasakit at maganda naman yung ating immunity, ating pangangatawan, magkagaling tayo. Pero kapag ang environment ay parang tao na abusado, maraming pollution, maraming bisyo, malamang walang natural attenuation na mangyayari. So yun ang gusto nating tingnan using nuclear analytical and isotope-based techniques. So ito pong mga equipments na to, equipment po ba to at iba pang mga binigay na grant po ba sa inyo, Sir Raymond? Equipment po, tapos syempre yung MOE, yung mga pamasahe ng ating staff para pabalik-balik na mag-field measure, mag-collecta ng sample. 2 taon din yun pabalik-balik doon sa Tacloban. So, ganon lahat binigay ng IAEA. Nako, malaki rin palang tulong ang nagagawa talaga ng IAEA sa mga bansang katulad natin, no? Sir Raymond. Kumbaga, hindi lang sila, kasi sila yung parang, tama po ba ako na ang IAEA ay international regulatory din sa paggamit ng nuclear, di ba? Nuclear energy, nuclear techniques, di ba? Tama po ba ako, Sir Raymond? Opo, at pareho sa PNRI, ang layunin niyan is i-promote ang peaceful uses ng nuclear energy, nuclear science, hindi sa mass destruction na gamit, kundi sa peaceful uses. Meron po kayong isang naging national project coordinator din po kayo ng IAEA tungkol dito sa food safety control systems. Ano po ba to? Tawag dito, makina rin po ba to? Yung building, nag-build po kayo ng technological capability for food traceability? Nag-build tayo ng laboratory at training, na-train ng IAEA yung ating mga staff para sa pagpapakatuo nga. Kasi maraming mga peke at yun ang tinutukan natin. Peking suka, nalaman natin na 70% or 7 out of 10 of the vinegar brands in the Philippines were made from synthetic acetic acid. And only 3 out of 10 are natural noong panahon na yun. And maraming tayong natuklasan tungkol sa iba-ibang mga bagay na related sa authenticity ng pagkain. Dalawa klase pag-authenticity. Totoo ba ang dineclare niya na claims, especially sa identity niya? Pangalawa, totoo ba na ang geographical origin sinasabi niya? Pag sinabi mo mag-Bicol Pili, ay talagang Bicol Pili yan at hindi yan Batangas Pili, gano'n? Pag sinabi mo para sa kada copy, ay sigurado kayo sagada yan at hindi yan Batangas coffee. So, ganoon po. Nalalaman natin yung pinanggalingan din, geographical origin. Na-identify din. Ang galing talaga nung technology, Anyway, alam mo na umahanga po talaga ako dito sa mga nagagawa po talaga ng inyong section, Sir Raymond. But let's pause for a while para po sa ating break lang po tayo muna. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin at syempre ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin si Ginoong Raymond Sugkang, ang ating pong magaling na registered chemist at syempre mula pa rin sa Philippine Nuclear Research Institute kung saan ay pinapaliwanag po natin ang tungkol sa pagsukat at paggamit ng nuclear radiation. Nako, nalaman po natin na napakarami palang gamit, no? Ang kanilang ahensya. Anyway, Sir Raymond, gusto ko lang din siguro sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, ito pong mga organic din na binabanggit, naging project leader ka ng application of isotopic and geochemical techniques to uncover point and non-point sources of organic nutrient contamination. Parang ang hirap nito ay sa Boracay, Neretic Zone of Boracay Island. Can you explain ng maigsi ito? Ikaw ba, Miss Cathy, nakapunta ka ng Boracay? Hindi pa. Ay. So, anyway, napakaganda ng Boracay, napakaputi ng buhangin, malawak ang shoreline. Isa talaga siya na paradise sa sinasabi. Ang problema lang sa Boracay, kapag dating ng summer dati, nung bago siya pinasara ng ating Pangulong Duterte, ay naglulubot siya ng todo-todo at to the point na sobrang dami na naglubot kapag summer. So gusto nating malaman, ano ba ang cause nitong paglulubot? At so inaplyan natin yan ng nuclear analytical techniques at nalaman natin kung ano yung cause ng paglulubot. At ito yung mga dumi na galing sa, well, alam nyo na, sa dami ng turista na pumupunta doon, siyempre, lahat naman yun, dumudumi, umiihi, gano'n. So, yun ang natuklasan natin. At ang problema kasi dito, maayos naman sana na yung mga resort, may lahat ng kanilang sewage waste ay diretso sa treatment plant. Okay? So, hindi ka dapat nagtatayo ng septic tank sa Boracay sa sarili mo, kundi lahat ng iyong septic waste dapat diretso yan sa treatment plant at magbabayad ka lang ng per metro ng iyong pag-treat ng iyong tubig. Ang problema, yung ibang malalaking resort ay hinahati nila. Nagbabayad sila doon sa treatment plant, tapos yung iba nila tubig, nagtitipid sila. Pinapalusot nila dito sa sa ilalim ng lupa. I mean, gumagawa sila ng septic tank. Tumatagos kasi yon sa Neretic Zone ng Boracay. At yun ay nagkukos ng paglulubot na marami. Actually, ayaw pa nila tanggapin ng mga taga-amin na yun ang cause, pero ang siyensya kasi hindi nagsisinungaling. Yes. Meron tayong ebidensya dyan. So, napatunayan natin na talagang yun talaga ang cause. At nung ito ay pinasara ni Pangulong Duterte at inspeksyon ang mga ilalim ng mga lupa doon using satellite imaging, nakita talaga na meron talaga mga undeclared organic septic systems in the Neretic Zone of Boracay Island. So, kung hindi tayo gumawa ng study sa Boracay, na gano'n ay at least ay nagkaroon ng eye-opener. Ang JICA at ang ating pamahalaan na imbestigahan ito at
ayun nga, nagkaroon tayo ng closure na hindi nila nagustuhan kasi closure, pero napaganda naman ang epekto kasi nalinis at nadiscover lahat ito mga hindi ka nais-nais na structures sa Boracay Island. Nako, biruin nyo yun. Ang laki pala ng nagawa ninyo, sir. Actually, parang araw-araw napakahalaga ng inyong ahensya sa buhay at kalidad ng pamumuhay ng lahat ng Pilipino. Kasi malaki ang kontribusyon nyo para maging ligtas, malusog ang mamamayang Pilipino. Yun ang nakikita ko Sir Raymond. Kasi kung hindi rin kayo, wala kayo dyan para mag-test. Pero syempre, kailangan may kaakibat kayo na itong FDA, stricto rin talaga sila sa pag-monitor, sa pagbantay, sa pag-aaproba. Kasi syempre hindi nga kayo regulatory and siguro it's talaga high time para ang Philippine Nuclear Research Institute ay hindi na lang basta institute siya, kundi talagang maging separate regulatory body rin in terms of 'di ba? Parang mas may ngipin kayo, Sir Raymond. Am I correct, Sir Raymond? Opo, yun nga, pwede naman ang research namin ay under pa rin sa DOST, pero yung regulatory section, division natin, sana ay ma-elevate to the level of under the Office of the President para mas ma-regulate ng tama. So hiwalay ang regulatory, hiwalay ang promotional. Ganoon naman ang sistema sa karamihan ng mga bansa. Oo, correct ka dyan, Sir Raymond. At kung may nais ka bang sabihin sa ating mga kababayan ngayon na nanonood, ano po ito? Unang-una ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan ng aking kaibigan na si Miss Cathy at ang advice ko ay patuloy na manood sa programa ni Miss Cathy. At sa larangan naman ng Nuclear Science and Technology, kami po sa Philippine Nuclear Research Institute, lalo na sa Nuclear Analytical Techniques Application Section, ay ginagawa naman namin ang aming abot makaya para magawa ng mga test or procedure para sa lalong maka-discover ng mga information na kailangan natin para maka-arrive sa isang precise at accurate na decision, be it into air, into water, into food, in the environment, or kahit ano pa. So, suportahan nyo lang kami sa pagiging mas mapagmagtay sa ating kapaligiran at sa ating sa lahat. Salamat po. Sir, may pahabol lang na tanong dito. Hindi ba kayo kinukulang sa mga tao? Wala ba tayong brain drain sa PNRI, particularly sa section mo? Actually, sa PNRI ay marami naman po kami. Sa section namin, medyo konti lang kasi ang dami namin ginagawa. Actually, service, ano lang sana kami, section, halos 6 lang yata ang mga technical people namin. Pero gusto naman namin na kami naman ay may gusto na mag-research pa ng iba para maging useful palalo. So, kami naman ang may gusto ron. So, hindi naman kami nagreklamo na konti kami. Kasi nag-enjoy naman kami na konti kami. Pero po madagdagan ang aming mga tauhan, depende lang sa administrasyon namin, mas maganda. Oo. Kaya ako dalangin ko lang at talagang panawagan ko sa mga opisyal ng ating pamahalaan, lalo na sa DBM, kasi yun ang ang Department of Budget and Management, of course. At syempre ang Kongreso, ang Senado, dahil yan mismo ang talagang nagbibigay, nag-aaproba ng budget ninyo. Sana makita nila ang kahalagahan ng inyong ahensya, no, lalo na ang Philippine Nuclear Research Institute, at makita rin ang kahalagahan ng mga researchers at mga scientists at mga profesyon na katulad po ninyo, ang inyong katulad po ninyo, mga chemist po, ay malaki sanang magagawa ninyo kung mas mapaparami pa ang mga katulad po ninyo, Sir Raymond. Aminin natin sa hindi,
importante po talaga may susunod, inihahanda na natin ang susunod na henerasyon natin para makalikha tayo ng isang katulad ni Raymond Subgang, 'di ba? Makalikha tayo ng iba pang mga sayentista at mga mananaliksik, hindi ba Sir Raymond? Pero importante din ang role ng media at ating mga communicators kasi ang sabi nga nila, ang mga scientifico daw ay poor communicators. So madalas yan, totoo po yan. Medyo may kahinaan tayo sa paano ba natin i-laborize yung mga technical na mga concepts, mga ganon. So kailangan din natin ang media kung paano magpapaabot sa ordinary ano tawag dito, Juana de la Cruz ang ating mga findings at paano nila magagamit ito. So, kaakibat ng siyensya, mga siyentipiko ay ang media at ang ating mga adapters na tinatawag. Nako, thank you so much sa pagkakataon at samot dalangin ko po sa Diyos na patuloy kayong maging malusog. Sir Raymond, ingat po sa inyong kalusugan. Kasi po mahirap po magkasakit sa panahon ngayon. Medyo sinisipon niya ako kasi oo nga po. Dwarf kasi nauulanan initan. Oo. Uso po yan. Pero wag ka mag-alala po, papadalang kita ng immune advance. Magre-request wow. sa aking para po masubukan nyo rin po, Sir Raymond. Actually po, ang produkto po ng immune advance, particularly ang GH Nutri-Pharma, ay nakita ko po ang certificate ng PNRI po. Talaga pong per batch dumadaan po sa inyo, nagpapatest po talaga sila sa inyo, Sir Raymond. Dahil sila po ang supplier ng raw materials ng Flemex, yung Lagundi po, Lagundi powder. Kaya ako sigurado po ako, hindi ko po ipopromote ang immune advance kung hindi ko po ito nasubukan at hindi ko nakita kung paano nila pinoproseso. At talagang hinanap ko po yung mga certification katulad po ng SGS at PNRI na katulad po ninyo, and of course FDA po. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon. Please stay healthy dahil malayo pa po ang ating marami pa po kayong mission, Sir Raymond. And I'm sure hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita, Sir Raymond. Thank you so much. Salamat, Ms. Cathy. Okay, inyo pong napanood at napakinggan mismo ang ating pong mahusay po na registered chemist at siya po ang supervising research services ng PNRI. Ito po mismong Nuclear Analytical Techniques Application Section ng Philippine Nuclear Research Institute. Napakabilis po ng oras, 1 oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman po magpipinid ang aming palatuntunan, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakitalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay po nating technical staff na si Bur Archivido, gayon din sa ating mahusay na panauhi na walang iba kundi si Ginoong Raymond Subgang, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng 1 oras. Dito pa rin sa aming palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ang palatuntunang tuklasin natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.